Hello everyone! Welcome back to our channel. So this is the DJ Farm Diaries. So for today's vlog ay i-share namin sa inyo regarding our US Embassy interview date. First, how to get interview by US Embassy Labs. So after mo ma-process lahat ng papers or documents mo at magkaroon ka ng priority date, US Embassy or NBC will send your interview date. So, of course, yon no? Pag priority date na lang hinihintay mo, pag di ka pa current, hindi ka talaga sisendan ng US Embassy ng iyong interview date. Pero once na mag-current na ang iyong priority date, sasend na ka na nila ng interview date. What to do before US Embassy interview nga pala, guys. Pero bago ka umattend ng interview date mo, be sure na nagawa mo pa ang ibang requirement once you receive your interview date, which is your medical and SLEC and biometrics. And after that, you may proceed to your interview date. Yes, kasi meron talagang mga nagpupunta dun sa Wala pang medical, no? Wala pang medical and wala pang biometrics. Or either or both. Hindi wala. naman, no, baka sabihin kasi na iba, at kailangan pa nilang sabihin yan, alam naman namin. Yes, yung iba alam po, pero yung iba hindi nila alam. Yeah. So parang nagulat kami na, may nagpapa-interview pala na hindi pa nagba-biometric. So siguro, walang masyadong nagga-guide sa kanila. Yeah, so wala. sana makanood sila ng mga vlog na ganito para. Another setback na naman sa kanila yon kasi if di ba may schedule ka, inattendan mo yung interview date mo. Pero kapag magpaparisked ka na naman, it could take I don't know, 2 months, 3, 4 months, 6 months. Yes. Kasi marami po kasi talaga yung interview talaga. So, bago yung interview date nyo or mahirap i-gather nyo na lahat ng requirements, gawin nyo na lahat. Kasi guys, and kapag interview date nyo na guys, i-push nyo na yung interview date na yan, attendan nyo na. Requirements naman for interview date. Okay? So, ang requirements na dadalhin, so si Dale ay under EB3 visa siya, and kami ng daughter ko, yung dependent niya. Ito yung mga need dalhin. Ito muna, don't bring this pala muna. Don't bring the following muna tayo, okay? Yung mga hindi dapat dalhin muna. So, first is yung electronics, guys. Okay? Bawal yan. Power bank, USB, cellphone. Pati cellphone. Smartwatch, bawal din. Tapos, sunglass na may camera, mga ganyan. Camera, ano pa ba? Charger, bawal yan. Dalhin nyo lang guys yung mga papers nyo, okay? Oo. So, yung may mga wires, headphones, wallet bawal din. Cellphone, laptop. Basta ang dalhin nyo lang ay yung mga requirements nyo na babanggitin namin. Ang mga dadalhin ay yung P4 letter, guys. Ayan, syempre, importante yan, no? Yung interview date. Ay, interview letter mo. So, yung passport mo, original copy, and yung photocopy na, actual size. Tapos, yung DS-260, confirmation page, with barcode, with completed, stamp from the VAC, guys. Yung sinabi namin before sa vlog namin sa VAC. Kung di nyo napanood yun, panoorin nyo guys. Birth certificate, original guys, no? So, lahat kayo na applicant, dali nyo ito. Senomar, sa mga married? No, sa mga single. Single. Yes. Pag sa mga naman, kapag married ka naman, advisory of marriage naman ang kukunin mo. So, parang yun yung pinaka-senomar natin. Okay guys, sadali nyo to, no? Kasi may kakilala kami, hindi niya nadala yung senomar niya. Ayun, pinabalik siya. Oo. So na 2 months pa siyang na-delay bago ma-approve yung visa niya. So next is marriage certificate, original din guys. NBI, original din. Magkuha na kayo, no? Tapos 2x2 picture. Kung employed ka, yung syempre yung employment agreement, pati yung license mo kung nurse ka. Hiningi rin nila yung copy, kahit copy lang.
ng tawag doon, yung license mo sa ibang state. Parang ganun. Yes, oo, proof of passing the NCLEX, Yeah, guys. proof of- Tapos, ano yung photocopy? Photocopy to, no? Yeah, kasi kukunin nila rin yung ano, So, yung photocopy nyo yung mga guys. Yeah. Ay, yung mga guys. yung Yung mga copy. yun, Pero guys. mas maganda kung colored. Next ay yung state license din. Photocopy nyo rin yun. Syempre, kailangan din yung original. And then, yung job offer nyo, dalhin nyo din yung original. And then, yung photocopy. For the applicant, of course. Yung visa screen nyo, yung CGFNS nyo, which is true merit na ngayon, no? Yes. True merit na true ngayon. merit Yung na yun. original and yung photocopy. Tapos, police clearance, guys, original and photocopy. Yun lang naman yung mga dadalhin. Meron ka pa bang ibang nadadalhin? Wala yung regarding sa police clearance naman, kung nag-stay ka sa ibang bansa ng more than a year, kailangan mo kumuha ng police clearance of that country. Mari pumunta kayo ng Canada, pumunta kayo ng UAE or Japan. If you are, I think, 16 years and above, kailangan kumuha ka na ng police clearance, especially kung nagstay ka ng more than a year doon sa bansang yun. Yeah. So, next naman is yung parking area. O, di ba? Ang layo ng job. Parking area naman. So, nagpark kami sa harap, sa other side ng US Embassy. May parking doon. Agahan nyo, guys, para hindi kayo maubusan ng parking. 200 pesos yung parking dapat namin. Pero dahil walang parking doon sa isa, tinuro niya kung saan kami magpa-park. And then, nag-tip kami. Ayun, na 300 kami doon sa tip. 100 yung tinip namin. Hindi pumayag na 50 lang, no? Hindi. Hindi siya pumayag na 50 lang yung itip sa kanya. 100. Oh my God. Pero sige, no? Kala kasi namin, siya na yung pinaka parking aid. Hindi pala. So, for the lockers naman, Dalawang oo, no? Sorry. Manila, yeah. Yeah. For the lockers naman, meron across the US Embassy, mga 150 pesos to 300 siguro yung bayad. So, hindi ko masabi yung exact amount kasi nakalimutan ko. Basta ganun yun, no? Meron doon sa tapat ng US Embassy sa kabilang side. Oo. Pero mas maganda. Across the US Embassy. Mas maganda kung since may sasakyan kayo, iwan nyo lang sa sasakyan, make sure Oo. nakalock na lang maayos yung compartment. Sa mga walang sasakyan yung locker. Sa mukha, yung unang So, location of US Embassy, Boulevard. Ross Boulevard. Oh, lagay ko na lang din dyan, dito, sa baba, kung ano yung kanilang location. So, ano nga daw ba yung mga kailangang isuot? So, you can wear casual or a formal attire. Ako, nag-casual, semi-formal lang ako, pero naka-rubber shoes ako. Ganon din sila, Dale and Stacy. Semi-casual. May nakita ako during our interview, nakadress siya above the knee. Hi, sir. How are you? Hello. And sandals siya. Also, may nakapantalon din, pero closed shoes. So, ayun. Syempre, interview date natin ito. Siguro medyo paghandaan natin. Magsuot na lang siguro tayo ng mga closed shoes and casual or formal clothes para iwas delay or baka Siya para komportable ka. baka kasi mamaya hindi papasukan eh. Ewan ko yung kung may scenario na ganun, wala kasi akong nakita nakapaskil na dress code. Pero for your peace of mind, gayahin na lang natin yung suot ng mga unang na-interview. Hindi naman necessary may collar kasi madami ako nakita wala namang collar. Oo. So, yung nakadress na nakita ko, syempre, maganda naman itsura niya. Decent naman. Okay, next. Don't be late. Yes, so we arrived 30 minutes. Wow. Don't be late, pero we arrived 30 minutes before our schedule, guys. So, and it's 7 a.m. yung aming schedule. Pero sa mga unahan namin, guys, na pumila kami, hindi pumila na kami, no, yung mga nasa harapan namin. Mga 8 a.m., 9 a.m. na yung mga nakapila. Tsaka syempre may baby kami. Pinikain muna namin. Oo, yes. Bago pumasok. Kumain muna kayo bago Kaya pumasok. may 15 minutes na lang kami para pumasok. Kasi baka magutom kayo doon. Oo. So, pagpasok namin sa US Embassy, in-screen ka muna ng guard. Hahanapin na nila sa'yo yung passport and DS-260 na may tatak ng BAC or nung nag-biometrics ka.
Next is kanila yung mga gamit mo. Kami accidentally di namin naalis yung external drive ni Dale sa Oo. papers namin sa labas. Naiwan Ay ko. sa ano. So lumabas pa siya ulit para Pumunta ulit ng parking lot, tumakbo ako, nag-jogging, naglakad. oo. So ayun, iniwan niya ulit sa sasakyan yung ano external drive na yon. Tapos kami naman ng daughter ko, naghintay lang kami dun sa hindi naman siya loob na loob, parang waiting area sa labas ng US Embassy. Pero nasa loob na ng US Embassy. Hindi lang nasa loob ng building. Tapos, madaming upuan dun eh. Then, tatawagin kayo kung pipila ulit or mag-ask kayo, ask nyo if pwede na kayo pumila. Kasi yung iba nakaupo, so kami, pwede na talaga kami pumila para makapasok na talaga sa building ng US Embassy. Pero waiting pa din kami kay Dale that time. Nung dumating si Dale, pinapila na kami para makapasok sa loob ng building. May number yon and pipila kayo para sa screening. So, may upuan naman guys, madami. No? Tapos nakaupo habang nakapila. Nung kami na, sinabi ng screener kung ano need ilabas na documents. Tapos tinanong kami isa-isa. Pero, wait lang, ganito yon. Good morning ma'am, na ganyan kami, hello po, good morning po, ganyan muna kami, no. Tapos sinintay namin siya sabihin kung, okay, give me your ganito, ganun. Tapos nung kami na sinabi ng senior kung anong need ilabas sa documents, tapos tinanong kami isa-isa sa personal information namin. Like full name, birthday, relationship namin sa main applicant, okay naman yung screener namin. Sorry, nakalimutan ko na kung ano yung number ng nag-screen sa amin. Basta bandang I mean, hindi naman sila siguro bandang assigned right. mismo sa number na yun. Bandang right siya at medyo nasa gitna. Tapos babae. Actually, buti nga hindi na inis sa amin kasi may isang paper kami na hindi mahanap. As in, ang tagal namin hinahanap yung license certificate ni Dale. Oh, no. Na ako'y naglagay, nakalimutan ko kung saan. Pero nandun lang sa... Hindi kasi, importante kasi, syempre, kahit matagal ka man dun sa pagbigay ng papers, as long as na nandun. Yes. At saka, syempre, di ka naman kailangan kabahin. Kasi nga, kung alam mo kompleto yung papers mo, hindi ka naman kakabahin talaga. Kumbaga, okay lang naman siguro sila maghintay ng konting oras lang naman, di ba? Para at least, kapag na-provide mo naman, at least, hindi sila madi-disappoint na naghintay sila ng ganong katagal. Oo. Pero hindi naman matagal, di ba? So, ayun. Andun pala sa malaking envelope nasa loob. Kung saan yung original ko, doon ko rin nilagay yung photocopy. Pero nasa original din na kung saan nanggaling sa mail. Kaya pinasa ko rin doon, hindi ko nilabas. So, nasa loob pala ng envelope. So, buti mabait yung nag-screen sa amin. So, ayun. Pero nag-smile pala kami. Nakasmile kami lagi sa screener and nag-greet ng good morning. Which is sinabi ko kanina. Actually, akala ko masungit siya kasi yung babae na nauna sa amin, ang tagal niyang tinatanong. Kahit yung nakaupo pa kami, nakikita ko na, sabi ko, sa kanino kaya kami mapupunta? At saka yung... Sana dito, parang okay dito, ganyan. Ay, sana wag doon. During sana naman, may mga dininay din siya. Kaya... So, ayun, yung iba, kasi na nagpapa-interview, wala pa silang biometrics. Ayun nga, sabi ko, meron din naman mali yung spelling ng name nila. Kung narin sa papa, yung papa nila name is, Jose. Tapos, yung nasa birth certificate, ako na lang kunwari, no, yung papa ko name is Jose. Tapos, yung nasa birth certificate ko, ang pangalan ay Josefino. So, mali, di ba? Ang layo ng spelling. Ang layo. So, dapat talaga before interview nyo, or malayo pa yung priority date nyo, i-double check nyo na yung mga information sa mga documents. Dapat wala talagang discrepancy. Kung hindi, madi-delay po talaga yung... Oo. Ang tagal pa naman magpaayos ng birth certificate. Tsaka magpa-reschedule din. Tsaka yun nga. Diba? Tsaka yun. Pag affidavit of discrepancy, kailangan pa yon, papanotarize mo pa yon, ang dami. Oo, pati yung birthday ha. Ayun, lahat ng information. Hindi lang yung pangalan. Okay, next is after screening, pinaupo kami sa kabilang side naman.
Kasi pagpasok mo nung US Embassy, andito yung mga upuan. Tapos sa harap nun yung mga nag-i-screening. Actually, kala ko yun na yun eh. May isa pa palang mag-interview. Oo, after nun, Oo. doon sa kabila. Oo. Hintay mo na naman doon, tawagin naman yung pangalan mo naman. Tatawagin nila yung apelido nyo. De Jesus Family, gano'n. Tapos, so tinawag na kami noon. Doon na yung final interview. Final. May final pa pala na And interview. ano na yung mag-i-interview doon? American na yung mga Tsaka mag-i-interview ano doon. rin, kung ano yung tinanong halos, ganun din yung isasagot mo. Mm-mm. Tapos, So, yun, diba? nung tinawag yung last name namin, ayun, last name yung binabanggit nila. Lalaki yung nag-interview sa amin, number 61. Yes. Ano siya eh, nasa dulo siya sa right. Tapos, dulo na unahan. Oo, no? Una, nag-greet kami sa kanya, nakasmile ulit, syempre, no? Pampag-good vibes. So, siya din yung first nag-greet. impression naman Siya kasi. rin nag-greet sa amin. Yeah. Tapos, then habang chine-check at nilalagay niya papers namin sa yellow envelope, nag-ask na siya ng question. So habang nag-check siya, andiyan yung envelope, okay, first your identity, what is your name, what is your birthday, habang nag-aayos siya ng mga, yung yellow packet na natin yun, diba? Okay. Tapos, si main applicant, yung employer name, address ng employer, and work niya, kung anong work niya, kung anong department niya, ganyan, kung anong pangalan ng hospital, ganyan. Basta be Yun yung mga prepared. tinanong. Basta be prepared kung ano. Ito yung mga ito na yung mga tinatanong sa kanya. How much yung sahod niya? Dapat yung sasabihin yung sahod kung magkano yung nasa contract niya. Okay? Tapos gaano katagal yung contract nyo? I-review niyo yan, guys. Paano namin nakilala yung employer? Sabi namin through paano mo nga ba? Wala. Search lang natin eh. Walang nag-guide sa atin. Basta lang natin na, ay, baka ito maganda to. Through internet, sabi mo lang, no? Internet lang. Yeah, parang internet. bigla lang I think Facebook. Pero, ano rin, basta internet siya. Oo, internet sinabi niya. So, saan kami mag-first land sa US? Tapos, kasi minsan yung iba, dadalaw muna sa ibang state for mga kamag-anak. Yung port of entry, dapat alam mo kung saan yung paglapag ng... Hindi naman yung port of entry. Kasi tayo, iba yung port of entry natin. Kung saan tayo agad mag-i-stay sa US. For example, kami, sa Maryland kami, kung sinabi lang namin, Maryland. Pero kung pupunta pa kami ng California, sabihin muna namin, magka-California muna kami, and then magma-Maryland. Ganun. So, sabihin nyo kung saan yung unang pupuntahan nyo. Tapos, saan ipapadala yung green card? So, yung address, dapat alam nyo na. Yeah. Kung wala kayong address pa sa US, tanong nyo na yung inyong mga CM. Case managers. Yeah, case manager. Pero dapat talaga alam nyo kung saan yung mapupunta yung green card nyo. Kasi pag hindi mo alam, syempre, baka doon pa lang, baka mabad trip na sila. Basta dapat be prepared kung ano yung mga information binigay sa'yo ng employer mo, kung agency man yan, dapat, syempre, alam mo. Kung nagstay ka ba pala ng 12 months or more sa ibang country, kasi guys, need ang police clearance yun, ha? So, better ma-process nyo ito if ever man nasa ibang bansa kayo. So, actually, akala namin 6 months above ang kailangan. And ang need ng police clearance, hindi daw, 12 months and more daw. And then ayun, konting chikahan lang regarding sa pupuntahan naming state. Actually kasi yung pagkasabi niya, kasi actually this place here sa Baltimore, sabi niya. Yes. This is where we keep our files. Sabi niya gano'n. Tapos, napano ako at first di ko na gets. Tapos, okay, sabi ko gano'n. Kasi parang nabigla ako sa sinabi niya na diba, yung mga importanteng mga documents doon pala. Oo. Diba, hindi ko alam na sasabihin niya yun. Kasi syempre, ba't niya sasabihin, pwede naman sabihin sa Washington DC, diba? Bakit sa Baltimore or yung kung saan talaga yung facility, parang So sabi, okay, yes sir. Sabi ko na lang, I see. Sabi ko,
Ayun, yun lang. Sinabi niya, congratulations, your Yeah. visa is approved. Yan kami, Oh, thank you, masaya namin. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Tapos parang may napanood akong vlog na umalis na daw sila bigla kasi baka daw mamaya bawiin pa yung pagka-approve. So Baka parang mag-change naman gusto mo ko nang umalis, pero hindi. Hindi naman babawiin yun. Thank you, ganyan. Once they said na congratulations, Ay, yun yung anak din natin, tinanong pala yung ano, no? Laging tinatanong si Stacy kasi nakakasagot naman siya. ito yung Yung birthday din niya. birthday, pangalan, ganun. Yung relationship niya kay daddy. Tapos yan. kung anong gagawin ng main applicant. Kaya, Oo. anong gagawin ng daddy mo? What is your dad gonna do there? Tapos mag-work siya. Ano yung ano niya? Although kasi syempre depende sa age ng bata kung makakasagot siya o hindi. So, ayun lang guys. Tapos na naman ang ating vlog. Hey, nakumpleto rin namin yung pagbablog sa aming visa processing, no? Yeah. Okay. One So, down. don't worry guys, i-upload na namin ang pagdating namin dito sa US. So, thank you guys for watching. Sana panoorin nyo pa rin yung mga next vlog namin. And ayun nga, kung may mga suggestion kayo na gustong i-vlog namin, don't be shy to comment down below. And of course, i-like nyo naman ang aming videos kung like nyo lang. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Of course, in our Facebook page, DJ Family. Okay? Okay. Yun lang guys. Thank you for Thank you. watching. Bye. Bye.